Natapos na ang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos at dito nagsisimula ang kwento ng posibleng krisis sa konstitusyon sa Estados Unidos. Oo, kahapon nagsimula ang sunod-sunod na pangyayaring nagpasimula ng pagguho ng tigil putukan. Inanunsyo ng Estados Unidos ang Project Freedom isang araw bago na layuning ilikas ang mga barkong naipit sa Strait of Hormuz. Nagkaroon ng pagsabog sa barkong pinapatakbo ng mga taga-Timog Korea. Dagdag pa rito, inanunsyo ni Trump na pinabagsak ng Estados Unidos ang 7 speedboat sa lugar matapos umano itong magbanta sa bahagi ng flota ng US. Sabi ng CENTCOM, 6 lang ang bangka. Hindi pa rin malinaw kung maling salita lang ang ginamit ni Trump o kung may lihim na teknolohiya ang Iran na nagpapahintulot sa kanilang mabilis na bangka na mapabagsak imbes na basta palubugin. Nagbanta siyang buburahin ang Iran sa mapa. Nagpakawala ang Iran ng 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles at 4 one-way attack drones papuntang United Arab Emirates. Bakit ang UAE? Siguro dahil malapit lang ito. Maaring nainis ang Iran nang umalis ang UAE sa OPEC. Sino ang nakakaalam? Mukhang tumulong ang Israel sa pagpabagsak ng mga missile ng Iran. Mahalaga ito dahil isa sa mga dahilan ng pag-atake noong Oktubre 7 ay pigilan ang alyansang militar sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nitong Arabo. Ngayon, nagtutulungan na sila. Abangan natin ang mangyayari sa Saudi Arabia dahil sila ang pinakamalaking kaharian dito. Samantala, sinabi rin ng Iranian state media na tinamaan nila ang US frigate. Ito marahil ang pinakakapanapanabik na pangyayari sa digmaan sa ngayon dahil ang Estados Unidos ay kasalukuyang walang pinapatakbong frigate. Ang tinitingnan mo ngayon ay isang rendering ng constellation na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Gusto kong panoorin ang balita na nagtatanong kung tapos na ang tigil putukan. Narito ang pagsusuring tanging mga guhit sa mapa lang ang makapagbibigay. Ang salita ay tigil putukan. Ito ay isang tambalang salita na binubuo ng tigil na ibig sabihin ay tapusin at putukan na ibig sabihin ay magpaputok. Dahil nagsimula na ulit ang putukan, oo, naniniwala akong tapos na ang tigil putukan. Iyan ay nagpapalagay na nagkaroon man lang ng tigil putukan. Patuloy binabanata ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon at isa sa kondisyon ng tigil putukan ay muling bubuksan ng Iran ang strait. Kaya, kahit anong panig ka man ng geopolitical na hidwaan, hindi natutupad ang mga kondisyon ng tigil putukan. Isang bihirang pagkakataon kung saan sinadya ang paggamit ng passive voice dahil ayokong tukuyin kung sino ang lumalabag dito. May 2 bagay akong gustong gawin sa natitirang video natin ngayon. Una, pag-usapan kung bakit hindi gagana ang Project Freedom sa pagkakabalangkas nito. Pangalawa, ang posibilidad ng krisis sa konstitusyon at kung bakit marami pang kalituhan tungkol sa kung mananatili ang tigil putukan. Magsimula tayo sa Project Freedom. At para ibuod ang sasabihin ko sa bahaging ito, ang kinitingnan natin ay isa na namang kalahating hakbang samantalang ang tunay nating kailangan ay gawin ito ng todo o huwag na lang ituloy. Hindi ito tulad ng tradisyonal na escort mission na ginagawa ng US kung saan ang malalaking barko ng Estados Unidos ay magkakasamang naglalayag sa isang convoy para protektahan ng mga kaalyadong komersyal na barko gaya noong digmaan ng Iran at Iraq. May kaunting tsansa sana yung gumana pero ipapaliwanag natin mamaya kung bakit hindi yon ang sinusunod ng Estados Unidos. Mukhang sinusubukan ng CENTCOM gawing formal ang paraan para mailabas ang mga barko mula sa Persian Gulf. Magpapahintulot ito sa kanila na maihatid ang kargamento at madagdagan ng supply ng barkong pangtransportasyon sa pandaigdigang merkado. Ibig sabihin, kadalasan ay paggabay sa kanila sa pagtawid sa kipot. Ilang detalye lang ang inilabas ng CENTCOM tungkol dito. Sigurado ako na bahagi nito ay ang pagtiyak na alam ng US Navy ang planong pagdaan at may bibigay nila ang suporta na handa nilang ibigay. Malamang kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa US Navy sa rutang kamakailan lang naskan at nalinis sa mga mina. Bahagi rin nito ay maaring magbigay ng konkretong tulong kung sakaling magkaroon ng banta kahit na sa pamamagitan ng mga drone o marahil isang helicopter. Pero pinakamahalaga rito ang dasal na sumang-ayon ng mga kumpanya ng pagpapadala sa sistema, lalo na't kaunti ang aktibong depensa.
Mas mapagkakatiwalaan ko ang kanilang kaligtasan kung may mabibigat na armas sa tabi nila. Pero mukhang hindi interesado ang hukbong dagat magbantay dahil yata delikado. Kung masyadong delikado ito para sa hukbong dagat, ano kaya ang ibig sabihin nito tungkol sa panganib para sa mga sibilyang barko? Samantala, may lahat ng dahilan ang Iran para atakihin ang mga barkong iyon. Habang binablockade ng Estados Unidos ang kipot para sa mga barkong konektado sa mga pantalan ng Iran, maliit lang ang pakinabang ng Iran sa itinakdang kapayapaan. Kailangan pa nating pag-aralan ito ng mas malalim sa ibang araw, pero hindi naman lihim kung paano mo mapapatupad ang isang kasunduan. Dapat parehong interesado ang dalawang panig na panatilihin ito, ibig sabihin, mas mabuti ito kaysa muling magdigmaan. Sa ngayon, mas hindi mainam para sa Iran kaysa bumalik sa labanan. Tungkol naman sa labanan, ang ganap na tugon ng Estados Unidos ay ang maayos na painain ang kakayahan ng Iran sa baybayin, isang bagay na nagsisimula pa lang noong panahon ng tigil putukan. Matapos ang 3 linggo, malamang wala ng epekto ang ginawa doon. Naniniwala pa rin ako na kayang gawin ito ng Estados Unidos sa aspektong militar, pero kailangan ng dedikasyon, gastos, oras at panganib. Ang mas malaking tanong ay, bakit hindi ginagastos ng Estados Unidos ang mga iyon, hindi inuukol ang oras at hindi tinatanggap ang mga panganib na iyon? Alam kong marami ka nang narinig na sagot tungkol sa palaisipan na yan kamakailan. Mag-focus muna tayo sa isang naging malino nitong nakaraang 2 linggo. Balikan natin ang taong 1973. Hindi maganda ang sitwasyon sa Vietnam. Nainis ang Kongreso na ginugol ng Estados Unidos ang dekada sa digmaan na hindi idineklara ng lehislatura. Sinubukan ng War Powers Resolution na limitahan ang kapangyarihan ng ehekutibo na nag-aatas sa Panggulo na humingi ng pahintulot sa Kongreso sa loob ng 60 araw mula sa simula ng labanan. Vineto ni Nixon ang resolusyon bilang labag sa konstitusyon, ngunit may maigit sa 2/3 supermayorya ang kapulungan at Senado para balewalain ang Pangulo. Naging batas ito. Mula noon, patuloy na tinanggihan ng mga Pangulo ang War Powers Resolution bilang hindi konstitusyonal na paglabag sa kontrol ng militar ng ehekutibo. Gayunpaman, nagkunwari pa ring sumusunod ang mga Pangulo sa resolusyon dahil ayaw nilang dalhin ng Kongreso sa Korte Suprema ang mga pulisya ng Pangulo. Isipin mo ito bilang pakikipagkasundo sa batas. Pupunta tayo sa kasalukuyang pangyayari. Nagsimula ang digmaan sa Iran noong Pebrero 28. Ibig sabihin, ang 60 araw ay ika-28 ng Abril. Inilalatala ko ang video na ito sa ika-67 na araw na hindi rin nagkataon na ito rin ang ika-67 sulod-sulod na araw ng paglalatala ko ng video. Batay sa War Powers Resolution, kailangan ng Pangulo ng pahintulot ng Kongreso noong 1 linggo. Anong legal na opinyon ng administrasyon sa isyong ito? Nagpatuto si Hegseth sa Kongreso noong nakaraang linggo at may dalang legal na teorya. Oo, lumipas na ang 60 araw, pero hindi pa ito 60 araw ng aktibong labanan. Sa esensya, pinahinto ng tigil putukan ang bilang kaugnay ng War Powers Resolution. Itong lohika ang nagpapaliwanag sa reaksyon ng administrasyon na magsimulang muli ang putukan. Kahit na hindi na tumitigil ang putukan, nasa tigil putukan pa rin tayo dahil kung sasabihin nating hindi na, magsisimula ulit ang orasan. Mayo 25 na ang bagong deadline kung kailangan. Anong mangyayari pagkatapos? Ipagpalagay natin na magpapatuloy ang putukan sa buong panahong iyon o baka ilang araw nang sinusunod ng mga panig ang de facto na tigil putukan. Pero alinman sa dalawa, pagdating ng Hunyo, lumipas na ang 60 araw ng aktwal na labanan. Anong susunod? Sa simula, hindi ko iniisip na may pakialam dito ang administrasyon ni Trump. Nagulat talaga ako sa paraan ng pagpapatotoo ni Hegseth. Akala ko dati na ang administrasyon ay nagsasabing sakop lang ng War Powers Resolution ang 60 araw ng tuloy-tuloy na labanan. Kung umabot ka ng 59 na araw sumunod sa tigil putukan tapos magbalik ang digmaan, panibagong 60 araw ulit bago mag-apply ang ating 60 araw na limitasyon. Pwedeng gamitin ni Trump ang teoryang ginamit ng administrasyong Obama sa Libya. Hindi saklaw ng War Powers Resolution ito dahil walang sundalong Amerikano sa lupa kaya minimal ang panganib sa US service members.
Iginit ni Obama na hindi ang Estados Unidos ang pangunahing lumalaban, kundi sumusuporta lang sa mga rebeldeng Libyan na hindi magagawa ni Trump dahil inuna ng US ang hindi dapat unahin doon. Pagdating sa direktang pakikialam ng Kongreso, hindi ako umaasa ng marami dito. Kontrolado pa rin ng mga Republikano ang dalawang kapulungan. At kahit na sobrang hindi popular ang digmaan, hindi pa rin natin nakikita ang malaking bilang ng mga Republikano sa Kongreso na kumakala sa administrasyon. Maaring magbago ito habang papalapit ang midterm elections sa Nobyembre at tumitindi ang resulta ng survey, pero haka-haka pa rin ito ngayon. Ganito kasi yan, hindi kailangan ng tuloy-tuloy na pag-apruba sa Washington para manatiling epektibo ang umiiral na mga batas. Illegal pa rin ang pagpapatuloy lampas 60 araw sa ilalim ng War Powers Resolution kahit hindi ito aktibong ipinatutupad ng Kongreso. Lahat na naapektuhan ng labanan ay may karapatang magsampa ng kaso, lalo na't halos lahat ay apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Dahil dito, maaring talakayin ng Korte Suprema ang isang kaso ukol sa War Powers Resolution at malaman kung ito ay konstitusyonal. Paalala ko lang na hindi ako abogado, pero bilang isang political scientist, ipapaalala ko rin na ang Korte Suprema ay isang political na institusyon at mas mahalaga ang political na pananaw ng Korte kaysa sa mga legal na teorya. 6 sa 9 na maestrado ay konserbatibo, ngunit may ilan na madalas sumiwalay sa mga mapangahas na pulisya ng administrasyong Trump. Iyan ang paraan ko ng pagsasabi na hindi ko alam kung anong desisyon ang gagawin ng Korte. Kung ibasura ng Korte ang War Powers Resolution, mawawala ng saysay ang mga susunod nating pag-uusapan. Pinakamainam na maasahan ng tutaw sa digmaan ay tulong pagkatapos ng malaking panalo ng mga Demokratiko sa midterm sa Nobyembre. Kung pumanig ang Korte sa War Powers Resolution, dito magsisimula ang mainit na mga pangyayari. Kailangan na magpasya ang administrasyong Trump kung susunod sila o hindi. Tandaan, may 30 araw ang presidente para tapusin ang labanan kahit walang otorisasyon ayon sa batas. Malamang palalawigin ng Korte Suprema iyon hanggang lumabas ang desisyon dahil layunin ng 30 araw na palugit ay tapusin ang natitirang issue. Dapat mo ring isipin gaano kabilis kumilos ang Korte Suprema. Ngayon, mabilis nang kumilos ang Korte kapag gusto nito. Isipin mo ang kaso ng Bush versus Gore noong 2000. Pero ulit, ang Korte ay political na aktor at ang pagpapabagal ng kaso ay kapaki-pakinabang dahil naipagpapaliban ng problema at hinahayaan ang swing voters na umiwas sa gulo ng mas matagal. Maaring maresolba ang issue ng kusa kaya hindi na kailangan ng desisyon ng Korte. Ang punto ay, maaring sa pagtatapos pa ng tag-init o mas huli pa bago maresolba ang alinman dito. Magkakaroon lang ng krisis sa konstitusyon kung hindi susunod ang administrasyon ni Trump. Ang huling bagay na babanggitin ko rito ay mahihirapan si Trump na ipagpatuloy ang digmaan kung malinaw na ideklara ng Korte Suprema na konstitusyonal ang War Powers Resolution at hindi pa hintulutan ng Kongreso ang karagdagang aksyon. Sa puntong yon, malapit na ang midterm elections na Kongreso. Kahit duda akong magkakaroon ng veto-proof supermajority na pipigil sa ehekutibo, sapat na ang mga Republican na tatalikod kaya hindi may papasa ng White House ang mga pangunahing panukalang pagpopondo na hindi tinatapos ang digmaan. Mayroon ka ring maliit na problema na ang militar ng US ay nanunumpa sa konstitusyon, hindi sa panggulo. Makikikita mo ring magbibitiw ang ilang mataas na opisyal na magpapabagal sa progreso sa Iran kapalit ng paghina ng militar ng US sa isang henerasyon. Kaya ano ang mga pangunahing aral natin para sa araw na ito? Sa ngayon, tapos na ang tigil putukan kahit may ilang tumatangi dito. Mahirap maibalik sa normal ang trapiko sa strait kahit may bagong pagsisikap ng US magdala ng sasakyang pandagat. At makakaroon ng mas malaking labanan tungkol sa War Powers Resolution. Samantala, balikan ng ibang nakakabaliw na pangyayari sa gitnang silangan sa playlist na ito. At kung nagustuhan mo ang video natin na yon, paki-like, share at subscribe at magkita tayo sa susunod. Ingat ka lagi! At hindi ko pwedeng kumpirmahin o itanggi kung mayroon kaming kamikaze dolphins, pero makukumpirma kong wala naman talaga ang mga iyon.